sila ibabawi, may saywar naman ng Senador Ping Lacson. Yun nga. Ang sabi mo nga, babala ito. Babala. Hindi yan panakot, ha? Hindi. Oho. Kasi iba yun. Kapag panakot, warning pala itong gusto niya sabihin. Ayun. So gusto natin munang tiyakin, kung totoo nga bang babawi. Pero Nelson, kung mula, anong pesa ngayon? 12, no? 12. Tapos babalik sila. 19 ba? Tama ang pagdinig? Meron ilang araw na mamamagitan. Meron pa mga pwedeng mangyari siguro dyan. Ang nagsabi na magbabaligtaran yung mga senador, ay yung mga testigo dyan, ay yung abogado ni Senador Joel Villanueva. Na-interview yata siya, no? Kasi siya ang itinuturo, di ba? Oo. Sinabi, hindi, babawi po yung mga yan. Oo. Paano kaya niya nalaman, ano? Siya ba nakipag-usap? Baka may usapan nga. Ha? Naku. At dahil dyan, so laban bawi ito? Oo, laban o bawi. Kasi napapanood ko na ganyan, meron bulungan yan So, babawi ka ba? Pagka bumawi ka, may premyo yan. Pag lumaban ako, doble yung premyo mo. Yun. Hindi, lalaban na lang ako. Pero pag lumabang ka, akala mo, kagat na, no? Di ka lang, bumawi ka muna. Kasi mas maganda ang premyo mo pag bumawi ka. May house and lot yan. Tapos 1 million pa. Yan naman talagang, ang tawag dyan bargaining agreement. Ayun na nga. So, ibig sabihin talaga dito, Nelson, may nagpalutang at may motibo ng pagpapalutang ng usaping ito. Inilutang ng abogado. Oho. Palagay ko, ang kanyang motibo doon ay para sabihin walang kasalanan yung kanyang kliyente. Paano kung biglang dumating yung araw na, hindi ko kami, niloloko lang kami nung abogado, ba't kami ayun ang mabigat doon. Matinding bait yun. Hindi sasabihin ng abogado yon kung walang basihan, di ba? Kasi mapapahiya naman yung kliyente niya at mismong siya. Hindi, kung maganda offer sa paglaban Kasi di ba, yung sa palaro, na laban o bawi, pag maganda offer sa laban, huwag kang babawi, maganda offer Maaari. Ganun ba? Oo. Pero walang ganyan. Wala ba? Wala na kayong, sinasabi ko, sige, bawiin nyo na kung babawiin yan. Kasi meron tayong testigong bagong lilitaw. Yan Eto na. Baka Kilala mo ba ito? Hindi ko nga nagdadalawang isip nga ako. Baka iniisip ko mabuti. Oo, kung sino ito. Kasi yung Cabral, wala na. Ay, wala na. Yun ang akala natin. Kasi yun ang lumutang. expect ko sana na baka yun ang lulutang. Wala, hindi siya lumutang. Pero kung titingnan mo yung pagkawala ni Yussi Cabral dyan, pwede mo pa rin sabihin 50-50 na totoong wala na siya. 50-50 lang. Meron pa rin 50% na meron pa. May duda pa rin. Kasi ang daming indikasyon na malay ba nila kung nakita natin lahat, di ba? O kaya may nakapagpatunay. Totoo. Kasi yung mga papel-papel na yan, madali na naman gawin di ba? Oo nga. Oo. At saka kung ako halimbawa yung pamilya, nakita, sige yan, patunayan ko na sa inyo, ito yan, no? Sa halip na gano'n ang mangyari, hindi, no? Sila pa yung hindi ko pwedeng tignan. Hindi ko pwedeng tignan yan. Kaya tuloy ang duda ng tao. Tama ka, 50-50. Baka naman sa 19, biglang lumutang doon. Yun ang hindi natin alam, di ba? Baka paglaon ng panahon, biglang magsalita yan at may video, di ba? Pero eto, kasama si Saldico? Saldico. Pero malayo pa yan Ito ang anuhin natin, present. Sige. Present. May testigo po sa pagdinig sa kaso ni Saldico. Ito yung sinasabi natin. Vital witness ba yan? Baka naman na pupuit-puit lang. Vital witness. 32, 24, 45. Wow! Vital sa inyo. statistics. Baka balilig yan. Hindi. Sino yan? Testigo ito sa kaso ni Saldico at hindi mo alam dyan baka kung sino pang mga ituro nito. Baka magulantang ako dyan. Baka pag itinuro, ang totoo niyan, si Saldico ay co-conspirator lang. At ito po ang talagang mastermind. Natuklasan nila sa Cabral Files. Malay natin, di ba? Sino ba yan? Kung ano mga mga ebidensyang hawak-hawak nito. Na-intriga na ako dyan, ha? Oo. Gusto mo ba siyang makilala? Teka lang, may mga maglalakbay yata Mamaya. Baka may mga maglalakbay muna. Nagulat nga ako, testigo yan. Marami palang alam yan. Baka ako pati mag-million na halaga ng shabu, nasabat po ng Bureau of Customs dyan sa NAIA
Oy, oh. Nakita ko dyan si Kuya Yeye Manawis eh. Erlo Bringas, Erlo! Diyan, nasa bat ng Bureau of Customs na iya ang halos 114.5 million pesos na illegal drugs na ipinakitang mga malachite stones. Sa investigasyon, padala mula sa bansang Congo ang kargamento at na red flag sa mismong x-ray inspection ng matapos ding masuri sa physical check. Dito natuklasan ang 4 na kahon ng pinaghihinalang illegal drugs at may kabuang bigat na 16,848 grams. Ayon sa BOC, ang operasyon ay kaugnay pa rin ng patuloy nilang pag-flag down sa mga ganitong uri ng kargamento para hindi na payagang makapasok ang mga ito sa bansa. Ipinasa na sa PDEA ng BOC ang mga nakuhang drugs maging ang mga suspect para sa karagdagang investigasyon. Binigyan din ng BOC na mananatili silang alerto at handa sa paghuhuli pa ng illegal drugs sa pagkapaliparan at border ng bansa. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Customs na iya kaugnay ng mga nasabat na kargamento para matukoy kung saan ang kapupuntahan dapat ito at kung sino mismo ang mag-receive ng nasabing mga kargamento. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. May nahuli bang suspect, Erlo? Kala ko puro So, yan, sabi ng DOC ay meron na huling suspect pero hindi nila in-indicate kung ito ba ay Pilipino or ito ba ay Banyaga rin na magre-receive sana nung nasabing mga kargamento ko yan. Saan nakalagay ito? Parang bolang kristal ah. Ano to? Pwede, para siyang pinagpanggap na malachite stones. Uri siya ng bato na kapareho din ng kulay, ganyan na ganyan, kulay green. Malachite? Yes, malachite stones. Tapos sa loob ng stone, nilagay yung shabu doon, sa loob? Nilagay doon sa loob yung mga shabu kaya hindi agad napansin. Pero nung dumaan na dito sa ating pagsusuri sa bansa natin, doon na nakita ng mga illegal drugs pala yung laman ng mismong mga kargamento. Saan ang port of origin? Paano nakalusot yan galing sa kanila, di ba? Tapos dito pa sa Pilipinas nasabat. Erlo? Galing to ng bansang Congo at yun nga ang isa sa malaking tanong at pinagtataka ng BOC, paano nakarating dito at paano nakaalis mula doon sa bansang Congo yung kargamento. Kuya Jen. Ayun. Sige, Erlo, nakita ko yung larawan. Mukhang grupo nila Kuya Yeye Manawis ng Pair Cargo nakahuli dyan. Yun, nakaitim doon sa dulo. Siya nagmamando. Hulihin yan. Kumpiskahin yan. Galit si Kuya Yeye sa mga nagpapasok ng droga sa Pilipinas. Yan, worth 114. Tama ba? Nahalaga po ng shabu. Akala nila lulusot, nilagay sa malachite, bolang kristal. Ayun. Talaga naman, lahat talaga ng parang papasok ang droga sa Pilipinas. Ay, nako. Anyway, Nelson, tuloy tayo. Ito na. Sige. Saan ba tayo tapos? Ipakikilala mo na yung sasabihin mo yung mag-witness. Ayun. Oo. Mayroong, surprise witness ba yan? Surprise witness ito. Tetestigo siya laban doon sa mga sangkot sa flood control anomaly. Oo. Hindi ka mo si Gutesa. Hindi rin si Cabral. Hindi si Kirante. Hindi, wala ko sinabing hindi si Cabral. Hindi ba? Posibleng si... Nagdalawang... Wala ko sinabi. Wala ko sinabi. Wala ko sinabi. Tanggalin ko si Cabral. Baka biglang... baka pag lumutang, magtakbuhan yung mga... Surprise witness nga. Your Honor, ang aming surprise witness. Upo po sa witness stand. Mabigat itong labanan na ito. Eto na. Mukhang maraming sasabihin ito, Jen. At lahat ng sasabihin nito, parang hindi siya magsasalita ng walang ebidensya. So, ano talaga to? Credible witness. Credible witness. Hindi ito hostile or incredible witness. Di ba, meron mga ganyan din Oo nga. Consider muna natin na itong witness na ito ay hostile witness. O kaya naman, hindi, ano ito? So, talagang credible witness ito. Yan. Sino yan? Tingnan natin. Nagsalita siya. May video siyang inalabas . Aba, matindi. May video. Oh. Naka-jacket din .
Brown? Kulay brown? Tingnan natin kung ano kulay. Panoorin nga natin. Ito, video, play. But again, finally, gusto kong i-announce lang no, na on January 20, ako'y magtitistigo sa Sandigan Bayan sa trial ni former Congressman Zaldico. So, I don't know kung anong rules ng Sandigan Bayan dito, kung ito ba ay open. I'm not sure, pero ina-announce ko lang sa inyo na on Tuesday, ako'y magtitistigo sa kaso sa Oriental Mindoro, sa kaso ni former Congressman Zaldico. So, we will give you updates dun sa aking sworn testimony sa kaso niya. Siyempre, dahil ako ang complainant sa marami sa mga kasong to, makikita niyo akong magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Patuloy nitong proseso nating pananagot ng mga dapat managot. 要活好每刻，先要健康第一，活力第一。 Ayan. Ha? Late. Delay. Delay. Nakakagula. Si Secretary Vince, ay credible witness nga yan. Testigo. Oh, Kailan ito, Jen? Kailan ang testigo niya? January 19 daw eh. 20. 20 pala, January 20. Meron pang Sandigan Bayan. walong araw, di ba? Oo, tama, oo. Ito ang problema. Hindi, mukhang ready na siya. Tapos lagyan pa natin ng problema. Hindi Ito ang yan. problema, Jen. Oh, Wag na wag mo siyang papupuntahin sa Baguio City. sa loob ng 8 araw na pagitan. Hanggang wag. Kasi malamig sa Baguio, baka magkaubo. Baka magkasipon. Saan sa dadaan? Sa Cannon Cannon Road. Road. Kasi baka maisipan niya magmuni-muni muna, di ba? Oo. Bago tumestigo. Oo nga, no. Kung sabay magsasabi ng pawang katotohanan.